Ito ang aktwal na karumal-dumal na pananaksak sa isang 10-year-old na binatilyong lalaki na galing sa eskwelahan. At ang suspect ay yung kasama niyang babae na 18-year-old na kapitbahay lang niya. Ilang hakbang na lang sana at makakauwi na itong batang lalaki mula sa kanyang paaralan sa kanilang bahay. So nangyari ang insidenteng ito sa harapan mismo ng kanilang bahay. At sa pangyayaring ito, parang hindi agad nila sinuspetsahan etong 18-year-old na dalagita. Tapos nung na-realize na ng mga magulang tsaka yung mga nakamotor na yan na parang may mga bakas ng dugo sa katawan ng lalaki, ay isinugod na nila ito sa ospital. At yung suspect na batang babae ay parang walang nangyari na umalis na lang. Nangyari ang insidenteng ito sa Barangay Dolores, Taytay, Rizal. And if I'm not mistaken, nabulabog talaga ang Barangay Dolores dahil sa ginawa ng batang babaeng ito. Siya ang 18 years old na dalagitang suspect. Kung mapapansin nyo, mukhang recently lang itong 18th birthday niya, yung kanyang pag-debut. So makikita nyo nakapag-ayos siya, pati yung celebration ng kanyang 18th birthday, o diba, yung kanyang background. So parang tilay masayang-masaya siya sa picture na yan kasi nga kaarawan niya. So sino ba naman ang hindi malulungkot kapag kaarawan mo tapos pinaghandaan nyo pa kasama mo ang iyong pamilya? Ayon sa medico-legal report ng Rizal PNP, himalang nabuhay ang 10 years old na biktimang binatilyo and nagtamo siya ng 22 saksak o kaya 22 stab wounds. So imagine, 22 stab wounds, tapos himalang nabuhay ka talaga. And basing sa reports, sa findings, medyo shallow lang yung mga tinamo niyang mga saksak, at buti na lang, pabebe ang ginawa ng suspect sa pananaksak sa binatilyong ito. Sobrang sakit talaga ito bilang isang magulang kasi pinalaki mo ng maayos ang inyong anak, pinakain mo, sinafeguard mo, inalagaan mo, at pinotektahan mo ng ilang taon yung anak mo, tapos biglang gaganunin lang ng inyong kapitbahay. At ang masakit pa dito, kilalang kilala mo kung sino pa yung sumaksak sa anak mo. So, talagang masakit ito kasi hindi mo inaasahan na yung mga pinagkakatiwalaan mong kapitbahay ay pwede palang gumawa ng ganitong karumal-dumal na krimen. After the incident, nakikita nyo na haggard na ang dalagita. So, makikita nyo, she appears to be parang disturbed, So, parang nalungkot siya sa picture na yan. At ang mga tinitig ng anggulo kung bakit niya nagawa to ay ang pinakauna sa lahat is she might be developing mental issues or psychological issues kasi nga maaga siyang naulila. Kaya siguro malaki yung impact nito para sa kanya kasi nga wala na siyang shoulder to cry on, wala nang mag-guide sa kanya. At ang pangalawang possible angle dito ay nagkaroon siya ng jealousy siguro sa kapitbahay nila na biktimang 10 years old na lalaki. Na syempre meron siyang pamilya, meron siyang mga magulang na nagagabay sa kanya. So siguro dahil magkapit-bahay sila, nakikita niya siguro na ang sweet-sweet ng parents sa kanya, kaya siya nagtanim ng jealousy. At ito yung deadly jealousy na nakakatakot. At ngayong 18 years old na siya, nahaharap ang babaeng ito sa patong-patong na kaso. And for sure, or correct me if I'm wrong, ang isa sa mga isasampa sa kanya ay frustrated homicide. Kasi nga, di ba, buhay na buhay yung bata at pumipiglas pa after nang ginawa niya sa kanya. Tapos, hindi ko pa alam kung ano pa yung mga ibang isasampa ng magulang o kaya ng mga kamag-anak ng biktima laban sa 18 years old na babaeng ito. Since 18 years old na ang dalagitang ito, automatically, adult na talaga siya. Ituturing siyang bilang isang adult. So, haharapin niya ang mga kasong isinampa laban sa kanya is because kapag 18 years old ka na, nasa legal age ka na and you are independent enough na mag-decide kung ano yung alam mong makakabuti sa'yo with or without your parents' advice or yung discretion ng inyong parents. So, ang mangyayari habang nasa trial siya is meron sigurado siyang PAO or Public Attorney's Office na mag-handle ng kaso niya.
Ayon sa Rizal PNP, so courtesy sa hepe ng Rizal PNP na nung in-interview nila yung 18 years old na suspect, yung kanyang mga answers ay hindi concrete, no? Medyo hiwa-hiwalay yung kanyang mga sagot. So, nagkaroon talaga sila ng impression na parang there's something going on sa kanyang mental and psychological well-being. Tapos, nung in-interview naman siya ng mga journalist, umiiyak siya, very emotional siya, and ayun, bakas talaga sa kanyang sinasabi na she is disturbed. And ang isa nga diyan is iniwan siya, naging ulila siya habang bata pa siya. At ang pangalawa, kinonfirm nga niya na jealousy. So, naiinggit siya sa mga bata na may mga parents na sana all katulad niya, yung mga nakikita niyang batang may parents. So, dahil hindi niya siguro makayanan yung kanyang depression, so nag-resort siya sa karahasan. Kaya eto na ang forever record niya na pagsisisihan niya. Kaya dito na natin nare-realize na ang pangungumusta sa isang tao, regardless kung kamag-anak mo yan, kapamilya mo, or friends, ay napaka-importante. Kasi hindi natin alam kung ano ang pinagdadaanan ng mga taong kilala natin. Malay natin, behind that smile, behind that funny jokes, meron palang nangyayaring iba sa kanila. So, importante ito para at least kahit papaano nakakatulong tayo sa kanilang mental health o kaya psychological health. Okay? So, kapag meron namang talagang problema sa kanilang mental or psychological health, edi ipatingin na lang para hindi ito maging worse. Okay? So, that's it guys. Thank you and have a wonderful day. Follow me na lang sa ating Instagram account and ating mga social media accounts. So, always be positive. Mwah!